Amen. I like the way my wife she sing, you know. Talagang feel na feel niya yung ano. Praise the Lord. Glory to Amen. God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Praise God, mga kapatid. You may be seated in the presence of God. At sa inyo po na naririto ngayon, mga kapatid, salamat po sa inyo pong pagpunta, sa pagsubaybay po ninyo. Praise God, purihin po ang Panginoon. So excited ngayon na ibahagi po sa inyo ang atin pong mensahe. Ang title po ng mensahe natin ngayon, Kung Alam Ko Lang Sana. Yan po ang atin pong message ngayon. Kung alam ko lang sana. Alam nyo mga kapatid, marami pong mga tao ang marami pong panghihinayang. Dahil hindi po nila napagtanto ng maaga. Huli na nung ito'y kanila pong nalaman. Maaring ito ay isang pangako sa iyo, na pangakuan ka. Pero yung pangako na ibinigay sa iyo ay hindi pala totoo. Niluko ka lamang. Kaya nga po, mahirap sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ang magtiwala dahil marami ang mga nanluluko. Sa kabila nito, na napakaraming mga nanluluko, marami din naman hanggang ngayon ang nagpapaloko. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magpaloko. Aha. Kasi kung hindi pa tayo naloko, minsan na tayong nanloko. Amen. Kung alam ko lang sana, marami pong panghihinayang. Alam niyo mga kapatid, mayroon po tayong makikita sa Biblia. Pag-aaralan po natin sa salita ng Diyos na nanghinayang din na hindi po niya nalaman agad. Alam niyo po ba na maging ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa kanya pong bayan, sinabi niya doon sa mga tao na hinirang pinili ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung nalalaman nyo lang sana, kung nalalaman nyo lamang, kasi may mga tao talaga na may mga mata, ngunit sabi ng Biblia, hindi nakikita. May mga mata kayo, ngunit hindi nakakita. May mga tainga kayo, ngunit hindi nakakarinig. Kaya nga po mga kapatid, mas mahirap pa ang kalagayan ng isang taong nagbubulag-bulagan kaysa isang taong bula. Mapalad pa yung taong yon dahil alam niya na siya ay bula. Kaysa sa isang tao na may mata na nakakita naman na nagbubulag-bulagan. Mapalad pa ang isang taong bingi kaysa isang tao na hindi bingi na nagbibingihan naman. Na nagbibingi-bingihan. May kilala ba kayong ganon? Amen. Sabi po ng Biblia mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito. Sabi ng Panginoon, but as He came closer to Jerusalem and to the city ahead, He began to weep. This is the Lord Jesus Christ. He began to weep. Ito po yung time na sinabihan niya yung kanyang disipulo na yung isang sasakyan niya na asno. Nasabi niya, pumunta kayo doon at kalagin ninyo. At pag tinanong kayo kung bakit nyo kinakalag ang asno na yun, sabihin ninyo, kailangan ng master. Ito yung time na papasok ang Panginoon sa Jerusalem. Nakasakay po siya sa asno. At yung mga tao ay naghihiyawan, nagsisigawan at naglagay po sila ng mga palaspas sa kanya pong daanan. At sumisigaw sila sa daan na ang sabi nila, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa kapayapaan. In Luke chapter 19 verse 41 to 42, the Bible says, but as he came closer to Jerusalem and to the city ahead, he began to weep. How I wish today that you, of all people, would understand the way to peace. But now it is too late. But now it is too late. And peace is hidden from your eyes. Amen. Let us pray. Father, we thank you. We thank you that your word, they are light and spirit. As I'm going to preach your word today,
Give me honest conviction, clear speech so that I may preach your word with power and boldness without compromise to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, but now it is too late and peace is hidden from your eyes. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Ang Panginoon, tinangisan niya yung lungsod. Kasi yung Jerusalem, ang ibig sabihin nun, the land of peace. Pero nakita niya ang kalagayan ng mga tao nandoon, na yung lugar na kung saan tinatawag na land of peace. Tinangisan niya. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang. Kaya ang pinag-uusapan natin, kung alam ko lang sana. Tapos sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Nakatira ka kung saan tinatawag na lugar ng kapayapaan. At narito ngayon ang Panginoon naglalakad, ang Prince of Peace. Ito na yung pagkakataon nila. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ang Panginoon, kung babasahin mo po yung konteksto na ito, nung dumating po siya sa lugar ng Jerusalem, nandoon ang templo, na ang nakita ng Panginoon, yung mga nararapat na dapat nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, doon sila mag-o-offer ng sacrifice, doon sila nagbibigay ng papuri, pasalamat, pananalangin. Pero ang nakita ng Panginoon, nagkalat doon ang mga paninda nila sa mismo sa tahanan ng Diyos, at ang nagalit ang Panginoon, pinagtataob niya yung mga mesa, yung mga paninda doon. Dahil ito ay isang napakalaking paglapastangan sa templo ng Diyos. At kung babasahin mo ang Biblia, yung mga pinunong pari, mga teachers of the law, pinagsusumikapan pa siyang patayin ng Panginoon. Kasi ito yung pinakahuli na daraan ng Panginoon ng Jerusalem dahil patungo na siya sa cross. Pero ang sabi ng Panginoon, kung titingnan po natin, gusto kong basahin ito. Kasi akala po nila yung ginagawa po nila na pagsamba, pananalangin at pagpuri sa Panginoon, sila ay karapat-dapat, sila ay naging dapat sa Panginoon, pero hindi nila nakikita ang katotohanan. Lingid sa kanila ito. Ang akala nilang kapayapaan ay ayos na yung kanilang buhay. Mayroon silang spiritual life, pero hindi nila alam. Sila ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Gusto kong basahin ang katuloy nito. Sa Luke chapter 19, ganito po ang pagkakasabi niyan, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Sa 42, ang sabi niya rito, sa 43 ko na basahin, ang sabi niya, darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipunin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang liwanag, wala silang liwanang magkapatong na bato, iiwanang magkapatong na bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Di ba sumisigaw sila? Ang sigaw po nila, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kaitaasan, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pero
Sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, hindi nila nakita, hindi nila nalaman ang tunay na daan para sa kapayapaan. Kaya kung babasahin mong patuloy ito, mga kapatid, alam niyo po ba na nakakalungkot dahil ang sabi rito, mga kapatid, araw-araw, sabi ng Panginoon, itutuloy ko lamang, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay ng panalanginan, bahay ng dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pare, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Pantalang ang Panginoon nagtuturo siya ng katotohanan, ipinapangaral niya ang kaharian ng Diyos upang marinig ng mga tao. Ito yung mga tagapagturo naman ng kautusan na akala nila sila ay nasa tamang landas. Pero sila ay mga bulag. Kaya gusto nilang ipapatay ang Panginoon. Kaya ang tama ang sabi ng Proverbs, ng kawikaan, there is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Amen. Alam ng Panginoon ang mangyayari sa bayang iyon, bayan ng kapayapaan, dahil nangyari nga ang sinabi ng Panginoon, kaya tinangisan niya. Sila ay sinakop, at bukod doon, yung kanilang lugar, sinira lahat ang kanilang mga wall nila. Dahil binisita sila ng Panginoon. Pero hindi nila tinanggap ang paanyaya ng Panginoon. Ito po yung paanyaya ng Panginoon para maranasan nila ang tunay na kapayapaan. Pero tingnan niyo po, mga kapatid, di ba maraming mga tao ngayon na maraming mga taong nanghihinayang dahil sila pala ay nalinlang pero hindi nila alam. Tanungin niyo yung mga dalaga. Di ba ang buong akala nila, sila ay pakakasalan, pinangakuan sila, ibinigay nila ang lahat. Pero nung nangyari, kaya ang sabi niya, kung alam ko lang sana. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila, kung nalalaman nyo lamang. Alam niyo, mga kapatid, meron pa rin po sa Biblia na hindi natin sukat akalain, na inamin niya sa kanyang sarili, na siya din, hindi niya nalaman na akala niya yung kanya pong ginagawa ay kalugod-lugod sa Panginoon nung una. Tingnan niyo po, mga kapatid, basahin niyo po, isulat po ninyo. In 1 Timothy chapter 1 verse 13, sinulat niya ito. Paul says, even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man. Everybody says, violent man. Violent man. I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. Ignorance. I acted I acted in ignorance and unbelief. Do you know who's saying this? Saint Paul. Yes. Tingnan si Apostol Pablo ito, mga kapatid, sinasabi niya sa kanyang disciple. Sinulat niya yan. Hindi niya ikinahiya iyon. Na yung kanya palang ginawa nung una, kahit nung unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Tinutukoy niya ang Panginoon. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, matagal nang nakaakyat sa langit. Pero ang sinasabi ni Apostol Pablo, kahit nung unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Kasi kapag ang mga lingkod ng Diyos
ang mga nananampalataya, mga Kristiyano ay inuusig natin, ang totoong inuusig natin ay ang Panginoon. Amen. Ilang ulit ba tayong iniimbitahan? Ilang ulit ba tayong binibigyan ng imbitasyon para dumalo? Paulit-ulit ang ating tanggi. Paulit-ulit ang ating mga kadahilanan. Yan ang totoo. Pero ang totoong tinatanggihan natin, hindi yung kaibigan mo, hindi yung kapamilya mo, kundi ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus nandun mismo sa Jerusalem na hindi nyo nalalaman. Kasi sabi ng Panginoon, ang inyong mga mata ay tinakpan sa katotohanan. Kaya alam ni Apostol Pablo ito. Siya mismo si San Pablo, yes. Ang nagsabi, ang sabi niya, di ba sabi niya, hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Inamin niya ito, sinabi niya, ano bang ginagawa niya? Meanwhile, Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord's followers. Yes, itong unang terorista. Ito. So he went to the high priest. Kanino siya pumunta? High priest. Diba? Diba? He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way he found them. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Walang awang taong ito. Sino po? Si San Pablo yan, mga kapatid. Dati niya pangalan Saul. Siya yun. Kaya nga nung makakilala siya sa Panginoon, kung itutuloy nating basahin yan, takot sa kanya yung ibang mga Kristiyano, ayaw pang magtiwala sa kanya eh. Di ba yan yun? Kaya nga pumunta rito yan. Inamin niya eh. Di ba? Patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roon kaanib sa daan ng Panginoon. Kita niyo mga kapatid? Hindi na kontento doon sa Jerusalem, pumunta pa ng Damascus, kahit saan makarating. Ito po ang ginagawa niyan. Kasi ang akala niya yung kanyang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Ang akala niya dahil mayroong mga basbas ng punong pare, kalooban ito ng Diyos. You can go to church and pray and be a workers of the church and you don't know that you never have really a true relationship with Christ Jesus. Knowing Christ means it's not because you go to church and pray. You go to church and pray at hindi mo talaga lubos nakilala ang Panginoon. Yan ang katotohanan. Nakakalungkot. Maraming mga tao na ang buong akala niya sa kanyang buhay, siya ay nasa katotohanan. Pero wala silang kamalay-malay. Ang dulo pala nito ay kamatayan. Kaya mga kapatid, tayo pong mga nananampalataya sa Panginoon, huwag po tayong mapagod na manalangin. Huwag tayong mapagod na tayo po ay ipangaral ang salita ng Diyos dahil hawak natin ang katotohanan. Katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon dahil word is truth. The Bible says in John chapter 17 verse 17. Ano nyo pa mga kapatid, ito pa. Hindi alam ito ng maraming tao. Binabasa ko lamang po ito mga kapatid. Sabi niya, you adulteress, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Think about that. Sa tuwing tinatanggihan mo ang Panginoon at inuuna mo ang mga bagay dito sa mundong ito, sabi ng Biblia, kaaway mo ang Diyos. Hindi ako nagsabi nun. Ano naman tawag niya? Don't you realize that friendship with the world makes you an enemy with God? I say it again. If you want to be friend of the world, you make yourself an enemy of God. Mamili ka. Ano ba ang gusto mo doon? I love the Lord. Hindi naman ako nakakalimot. Nasaan ka? Yan ang isang katotohanan mga kapatid. Ito mga kapatid, maliwanag. Ang aral po ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng dalawa ang pipiliin mo. Hindi pwedeng gano'n.
You cannot serve two masters at the same time. You cannot do that. Hindi ba ninyo, sabi niya, paano ba niya sinabi yung exclamation yan? Mga taksil. Babasahin ko yung exclamation, mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Hindi alam ito ng maraming tao. Naranasan ito ni Pablo. Alam niya ito eh. Kala nga niya, yung ginagawa niya, talagang napaka-reliyosong tao ito. Bakit? Ang si Gamaliel, isang teachers of the law yan. Yun ang nagturo sa kanya. Talagang, he considered himself as an Pharisee. Pero yung ginagawa niya, anong ginagawa niya? Pinipersecute niya. Yung mga Kristiyano. Galit nga siya, hindi lang galit. May kinalaman nga pa siya sa kamatayan ni Stephen, na isang lingkod ng Diyos. May kinalaman siya doon eh. Nandun siya eh. Approve niya yun. Hindi niya alam eh. Nung una eh. Akala kasi natin minsan, alam na natin lahat eh. Hindi alam po rin yung Biblia. May mga taong mayayabang minsan eh. Kapag hindi natin tinanggal minsan yung kayabangan natin sa ulo, yung hangin natin sa ulo, baka yan ang magiging dahilan, hindi tayo makakit sa langit. We have to humble ourselves before the Lord, mga kapatid. Amen. Huwag kang alis, diyan ka lang. Nag-umpisa pa lang tayo. Amen? Now, sabi ng Panginoon, my people are destroyed from lack of knowledge. Sino daw yun? My people. Why? Are destroyed for lack of knowledge. Not lack of education. No. Not lack of academics. May mga taong mga marunong, mga dalubhasan. Pero bakit lack of knowledge? Saan ba yung lack of knowledge? Lack of what? Means yung Word of God, yung salita ng Panginoon. Kasi minsan dahil akala niya siya napakarunong na, kahit yung mga kauutusan ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos ay nalalabag na. Kaya sabi niya, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore you, your children. Kasi pag paulit-ulit na paulit-ulit ka, na tinatawag ng Panginoon, patuloy ka pa rin doon sa paggawa mo. Hindi, matagal na ito eh. Dito na ako mamamatay. Matagal na ito. Akala mo yung matagal na yun. Pero pag pinag-aralan mo mabuti talaga, hindi dahil matagal na, tama. Kita mo si San Pablo. Judaism siya eh. Religiosong taong to eh. Pero bakit siya naging Kristiyano? Nagpakumbaba siya kasi. Maraming mga tao, pinagsisiksikan yung ating sarili doon na hindi ka naman kilala kapag ikaw ay may kailangan. Ito yung nangyayari, nakakalungkot eh. Gumising tayo mga kababayan, mga mahal kong kapatid, atas ito ng pag-ibig. Kita nyo yung nangyayari? Di ba? Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. Hindi naman kagustuhan ng Panginoon ito eh. Dahil sa kamangmangan sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinakwil ko rin kayo bilang pari at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Dahil minsan sa katigasan ng ulo natin, minsan ang nagdurusa hindi lamang tayo, pati yung ating mga mahal sa buhay nagdurusa din. Dahil sa ating maling akala. Base kung alam ko lang sana. Kung alam ko lang sana. Di ba? Ito yung kalagayan ngayon, mga kapatid. Ang dami nating mga hindi. Worker ako sa church eh. Ano nga ako eh. You can be a worker in the church. Doesn't mean dahil you are workers of the church, ikaw ay naging dapat ka na sa Panginoon. Are you with me? Amen. We have to examine ourselves before the Lord, mga kapatid. Mahalaga po yun. Tala mo, inulit-ulit ng Panginoon, do not love this world, nor the things it offers you.
For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Simple and plain. Inulit niya na, do not love. Sinabi ni James, sinabi pa ni John. Bakit? May mga tao kasi minsan, kahit sabihan mo ng isang beses, di pa rin okay, parang nakikinig lang, pero paulit-ulit pa rin. Di ba? Kaya pag narinig ka, di ba sinabi ko na sa iyo, sis, brother? Oo nga, ano nangyari? Mahal ko kasi. Mahal ko kasi. Kita mo yung mga ano na yan? Alam mo yan yung pinaka-word na yan, misunderstood yan minsan eh. Amen? Amen? Amen. For the world offers only a craving for physical pleasure. About the physical pleasure. Physical pleasure. A craving for everything we see and pride in our achievements. Kita mo? Pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Just do your best. Because whatever you want, if you give your best, you will success. Succeed. You will succeed. Diba? Maging successful ka. Ganun yun eh. Diba? Talagang mga tao, ito, mag-invest kayo rito at yayaman ka. 10 taong inintay natin para yumaman. What do you think? Pag nagsabi ako rito ngayon, kailangan ko ng 10 tao. Kung sino gusto maging milyonaryo, ilan ang nanonood ngayon dyan? Amen. Eh, ito na yung kalagayan ngayon ng tao, mga kapatid. Aminin natin o hindi. Minsan, ang nakikita natin talaga yung masyado tayong makalaman, makamundo, minsan. Kaya nakakalungkot, mga kapatid. Hindi alam ito ng tao, pero kaaway pala nila ang Diyos. Di ba? And this world is fading away along with everything that people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Hallelujah. Eba says forever. Forever. Hallelujah. Hindi yung panandalian lamang. Masyado tayong dito sa mundong ito, mga kapatid. In love sa mundong ito. Wala kang kamalay-malay. Busy kasi ako eh. Ito kasi yung gawain ko. Hindi ako makapunta ngayon. Mayroon akong trabaho. Kapatid, ang Diyos ang nagbigay sa trabaho mo. Ang Diyos din ang nagbigay ng lakas mo. Hindi, kailangan ko to eh. Kailangan ko to eh. Kita nyo, mga kapatid, may mga tao na walang kamalay-malay. Nilinlang pala sila ni Satanas. Bakit? Sabi ng Biblia yun eh. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Bakit? Hindi nila nalaman yung gospel, yung ebanghelyo. Maraming mga tao, ang kahabag-habag ang kalagayan. Hindi nila alam na mayroon palang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga may mga nagpapakamatay minsan. Minsan nga dahil nabasted lang, anong ginagawa? Para naging miserable ang kanyang buhay. Bakit? Dahil iniwan lang siya ng isang babae, sumama sa iba. Bakit ganoon? Bakit mo sisirain ang buhay mo? Mayroon pang iba. Kung lumayas siya, mayroon pang ibang babalik sa iyo. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung mas mabait, mas gwapo pa. Amen. Mas maganda. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Gawin natin lamang yung nararapat, yung ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi mo sa ikaw, napakinggan mo ba yon? Pakinggan niyo yun. Aha. Huwag kang magagalit. Amen. 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 Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sabi ng Panginoon. O ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Simple as that. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit, ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba may mga tao minsan, talagang yung pansamantalang mga bagay, talagang ibinubuhos niya yung kanyang
sarili. Maganda yun, you have to give your best kung ano yung gawin mo. Pero sa kabila ng lahat ng best mo na yun, nakalimot ka na sa nagbigay ng buhay sa iyo. Ano ngayon ang gagawin mo? Pagdating ng panahon. Sabihin mo nga sa iyong katabi ngayon, alam mo na? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33. Kinakanta natin. Minsan naluluha ka pa, naiiyak ka pa. Pero nasaan ka? Naglalaba ako. Pumunta ka muna sa kalooban ng Panginoon. Makinig ka ng salitaan niya. Mag-share ka. Asan ka? Busy kasi ako. Masakit likod ko. Kita niyo mga kapatid? Sabi mo sa'yo, huwag kang maraming dahilan. Come on, sabihin mo, huwag kang maraming dahilan. Sulat nyo dyan. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, kapatid. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang gabay ng Diyos sa ating buhay. Magukol tayo ng panahon, mga kapatid. Pwede mong sabihin sa lahat ng tao na busy ka, pero pagdating sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa iyo, pag sumikatan natin, mag-ukol ng panahon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mawawala kasi lahat ng bagay na yan. Pero ang sumusunod daw sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Hallelujah. Ha? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test, kita mo, and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kita mo, doon mo palang malalaman yung tunay na kalooban ng Diyos saan? Kapag hindi ka na in love sa sanlibutan ito. Pero kung in love ka pa rin sa sanlibutan ito, wala. Kaaway mong Panginoon. Ganon yun. Hindi alam ng tao yun. Hindi, kahit paano. Brad, sis, meron naman akong spiritual life eh. Sinasama ko kasi ito sa buhay ko, balance yung buhay ko. Kita mo? Palusot pa ito. Akala nila sinasama lang natin sa spiritual life natin ng Panginoon. Hindi, mga kapatid, hindi mo isinasamang parang Ricardo yon. Dapat siya yung una sa buhay natin. Amen. Amen? Siya yung first. Hallelujah. Amen? Ganun eh. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Amen. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Doon mo pa lamang maunawaan ang kanyang kalooban, kapatid. Kapag yung isip mo ay hindi na lang sa mga bagay, sa mga, nasaan yung mga pang beauty natin dito, nasaan yung mga gamit dito, pag yung laging isip mo, kaaway mong Panginoon. Hindi mo alam yon. Pero sabi ng Biblia yon. Ngayon, kung ayaw mong paniwalaan ang aklat na ito, anong aklat ang gusto mong paniwalaan? Baka meron kang ibang balita pa na gusto mong na mapakinggan. Ito, sigurado to, nakalagay ito, magandang balita. Amen. Pero pinapanood mo lagi, masamang balita. Ano yung latest ngayon? Aha. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos. Sino daw? Baguhin ng Diyos. Yung alin? Ang inyong pag-iisip. Yung Panginoon dapat. Hindi eh. Nabago kasi tayo ng nakikiayon ng uso ngayon. Upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Doon mo pa lamang malalaman ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Doon ka lang mag-uumpisang makasunod sa kalooban ng Panginoon. Pag hindi ka na in love, saan? Mamili ka, si Jesus o yung mundo. Pero kung in love ka pa doon, lagi kang Di ba may mga tao minsan, nandun lang kanya sa kanyang higaan niya, mahal na mahal niya yung kanyang comfort. Ang nagiging comfort, yung kanyang nagiging comfort niya, imbes na yung Holy Spirit yung comforter na niya. Na dapat yung Holy Spirit ang nagko-comfort. Di ba? Amen. Amen. Jeremiah 29:13.
Gusto mo ba na malaman ang katotohanan? Kasi sabi, ang pinag-uusapan, kung alam ko lang sana. Ngayon, tanong, gusto mo ba talagang malaman? Tanong mo katabi mo, gusto mo talagang malaman? Sis, Brad? Ano yung gusto kong malaman? Sabihin mo, di, alam ko na yun. Kita mo? Di, alam ko na yun. Kapag ka tayo, ganun tayo mga kapatid, you have to humble yourself. Amen. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Amen? Ang paglapit natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka dapat yung pang lagi ka nagmamarunong. Kaya nga, sabi ng Panginoon, yung karunungan ng sanlibutan ito, kamangmangan sa Panginoon. Amen. Yung akala nga natin na dapat hindi yun ang mga pinili ng Panginoon para mailahad talaga, makita yung kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Ngayon, tanong, naghahanap pa tayo ng katotohanan? Gusto naman natin maging malaya? Ready ba tayo sa katotohanan? Amen. Kasi minsan masakit. Kita nyo, binabasa ko lang ang salita ng Diyos, may nagagalit sa akin minsan eh. Parang gusto na yata nila si Pastor Steve, parang katulad ni Joel Austin. Hindi naman ko si Joel Austin, mga kapatid. Mga praise God, ginagamit sila ng Panginoon. Yun ang kanilang more on encouragement, motivation. Meron din naman akong ganun eh. Di ba, mga kapatid? Pero kailangan ko basahin. Sabi ng Biblia, di ba? If you look for me wholeheartedly, you will. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Tanong, buong puso ka bang naghahanap sa Panginoon? O baka naghihintay ka lang sa loob ng kwarto mo? Nagtatago ka dyan, mayroong virus kasi ganito, gano'n. Baka nandun ka lang, nagtatago ka lang lagi. Tuloy mo ang buhay, kapatid. Mag-ingat tayo, pero tuloy ang buhay. Amen? Paano mo hanapin ang kalooban ng Panginoon? Panay ka nasa cellphone ka na lang lagi. Nababad ka na lang lagi dyan na naubos ang oras mo. Hindi mo alam, nalinlang ka pa na ng Satanas. Pagka ikaw ay, yung dugo mo ay hindi na dumaloy sa iyong ugat, mayroong judgment day. Ano ngayon gagawin mo ngayon? Tatanungin ka ng Panginoon, bakit kita papasukin sa aking kaharian? Natapos ko yung level 10 sa games. Walang ganun. Ay, nakarating ako sa ganito, nakapag-travel ako, natapos ako ng ganito, I have a good education, mayroon akong naipon na ganito. Well, hindi mo i-display yan sa Panginoon. Hindi mo i-display, hindi niya tatanong ng Panginoon yan. He will not ask you. Sabi ng Panginoon, nung ako ba ay walang makain, walang mainom, dinalaw mo ba ako? Yung salita ko ba na ipinahayag sa iyo, pinakinggan mo? Yan yung mga bagay na itatanong sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon. Amen? Amen. Ngayon, and you will know the truth, and the truth will set you free. Yung katotohanan, mga kapatid, knowing the truth shall set you free. Until hindi mo malaman ang katotohanan, hindi ka magiging malaya. Nananatili kang nakatanikala. Bakit? Kasi yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Are you ready? Amen. Di ba gusto natin maging malaya? Pero paano ka magiging malaya kapag ikaw ay nakakulong? Kung ikaw ay nasa tanikala, hindi mo alam. Dapat minsan magbukas tayo, mga kapatid. Buksan natin ang ating puso't isipan sa imbitasyon ng Panginoon sa atin. Timbangin natin, mga kapatid. Hindi ko sana si Pablo sabi niya, hindi. Tama itong ginagawa ko. Kaya nga sila pinipersecute. Hindi. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, nakaranas ng habag ng Panginoon at biyaya ng Panginoon. Di ba? Ngayon, ano ba yung katotohanan? Ang katotohanan, minsan kung anong mga karosan sa amin, katotohanan, mga kapatid, kay Kristo yung katotohanan. Yung kanyang salita. At si Kristo yung katotohanan. Minsan ang itinuturo kasi minsan, yung aming kasing simbahan, yung pangalan ng simbahan namin, dito tayo pumasok, dito tayo maggamit ng kaligtasan. Mga anak, di ba? Mga kingdom citizen, mga ganyan mga nalalaman. Mga citizenship of heaven. Kung ano-ano mga kapatid, wala tayong ganon. Personal ang ating pong relasyon sa Panginoon. Tignan mo si Apostol Pablo. Sinabi niya to, once you were dead
because of your disobedience and your medicines, you used to live in sin. Sinasabi niya ito, ha? Saan? Sa mga nakarinig na ito ng kanyang aral, sabi niya, once you were dead. Tinuturing nga niyang because of your disobedience. Disobedience kasi saan? Kapag inuna mo ang mga bagay, higit sa Panginoon, disobedience yan. Kapag mas mahal mo, may mga tao nga minsan, mas mahal niya minsan yung kanyang sarili kaysa Diyos. Mas mahal niya yung kanyang asawa kaysa Diyos. Yun ang iyong idols mo. Kapag doon na nauubos ang oras mo, yun ang idols mo, hindi mo lang alam. Pero nalinlang ka pala ni Satanas. Kung saan ka lubos laging nag-uukol ng panahon, kung anong laging iniisip mo, anong laging ginagawa mo, yun ang idols mo. Mga kababayan, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga mata. Panlilin lang ito ni Satanas pandaraya Atas po ito ng pag-ibig, kaya ko po ito binabasa sa inyo dahil nakikita ko po ito. Maraming mga tao bungakala niya dahil siya ay nagsisimba, siya ay dapat na sa Panginoon. Hindi niya alam sa kanyang sarili na yung kanya palang tinatahak na landas tungo sa kamatayan. Kung walang tunay na pagsisisi sa ating sarili, mga kapatid, hindi tayo magpapakumbaba sa Panginoon ng totoo. Paano tayo makakasumpong ng kapatawaran ng Panginoon? Amen? Amen. Once you were dead because of your disobedience and your many sins, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil. Kita mo? Obeying the devil. The commander of the powers in the unseen world. Spiritual kasi ito, kaya hindi nakikita Kaya may nagsasabi ako, mga spiritual ito. Kaya walang personalan. Sabi nga trabaho lang, Brad. Walang personalan. Di ba? Binabasa ko Di ba? Tignan mo? He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way. Kasama siya rito yung nagsusulat. All of us, sabi niya, used to live that way, following the passionate desires and inclination of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. But, hallelujah, everyone say, but, yun. Ngunit, sabi niya, but God is so rich in mercy and He loves us so much. We are united with Christ Jesus. Hallelujah! Praise God. That even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Kita nyo? God is so rich in His mercy. Paano yon natin makakamit kung tayo magpapakumbaba sa Panginoon? Pero kung hindi ka magpapakumbaba sa Panginoon, nagmamarunong ka, anong mangyayari ngayon? Pabayaan ka doon hanggang ikaw ay malugmok doon sa sarili po nating katigasang ulo. Amen. Amen. Nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at naipalalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dating namumuhay ayon sa pagdanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana. Hallelujah. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikibag-isa kay Kristo Jesus,
tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Di ba? Hindi natin alam ito minsan eh. Sabi ni Apostol Pablo, once you were like that. Dati ganyan tayong kalagayan natin. Tayong lahat nga doon. Sinama niya pati kanyang sarili. Di ba sabi niya, oh, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people, none of this, pakinggan ninyo, none of this will inherit the kingdom of God. Amen. Maliwanag ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Ituloy-tuloy ka doon. Ano mangyayari sa iyo? You will not inherit the kingdom of God. Pero, kita nyo ha? Some of you were once like that. Alam niya, oh, kita mo? Some of you were once like that. Kalagayan na yun. Bakit? Kasi ang Panginoon, di siya nagtatangi ang Panginoon. Lahat ang imbitasyon ng Panginoon kung sinong gusto. Kung gusto natin makamit ang kanyang habag, matanggap ang kanyang ino-offer niya yun eh. Kaya sabi niya, some of you were once like that. Sino mga yon? Di ba? Iba-iba ang kanyang mga tao yun na hindi dapat magmamana ng kaharian ng Panginoon. Sabi niya, oh, some of you were like that, but you were cleansed. You were made holy. On the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Hallelujah. Hindi ba ninyo alam? Base kung alam ko lang sana. Hindi. Ayon kasi sa batas, ayon kasi sa ano ng mundo. Anong pinagsasabi natin? Kung ano-anong mga ano natin minsan, mga kadahilanan natin. Okay, I respect yung mga batas, binirespect natin yan, lahat yan. Pero ito, mga kapatid, dapat higit nating malaman to. Bakit? Kaluluwa natin nakasalalay dito. Amen. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Bakit? May mga tao kasi dinadaya ang kanyang sarili. Alam naman niya na hindi naman siya pakakasalan. Wala. Sinisiksik pa rin niya ang kanyang sarili. Ang relasyon natin hanggang dito lang ha. Alam ko naman yun eh. Hindi wala. Ilang beses nang meron kayo nakitang iiyak-iyak. Bakit? Wala eh. Dinadaya kanyang sarili. Alam niya yun. Ano yon? Enjoyment lang? Kaya kita mo, gustong-gustong magsimba, gustong-gustong makinig ng salita ng Panginoon, bago pa lang pumunta sa simbahan, wala, guilty niya sa kanyang sarili. Bakit? Alam niya kanyang sarili na siya ay isang makasalanan. Hindi niya alam, tinatawag pala siya ng Panginoon. Sabi kasi ng iba, hindi, dapat ayusin mo lahat ng buhay mo, bago ka pumunta sa simbahan. Mali! Hindi ganon. Ano man ang kalagayan mo, lumapit ka sa Panginoon at tutulungan ka ng Panginoon. Pag hindi ka lalapit, wala, di mo kaya. Amen. Iniimbitahan ka na ng Panginoon. Hindi naman si pastor ang nagbabago. Lalo namang kung sino man lang, hindi, ang tunay na nagbabago, mga kapatid, sa atin, ang Diyos ang tunay na nagbabago sa atin. Di ba? Kita nyo, hindi ako Tignan mo, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Question mark yan. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Period, do. Anong ibig sabihin nun? Huwag kang mga tuwiran. Bakit? Binasa yan eh. Self-explanatory yan. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nanatili ka ng ganyan. Nagpapatuloy ka dyan, talagang wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero, kita nyo ha? Tuloy kong basahin, verse 11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Kita nyo? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Sino daw yung mga yon?
May mga bakla dyan, may mga tumboy dyan, kung ano-anong mga kalagayan. Hindi pa yon eh. May mga manganganunya dyan, may mga lasinggo dyan, mayroon pang mga, kung ano-ano yan, mga kalagayan eh. Pero tinatawag ng Panginoon. Amen. Bakit? Nakakilalang mga to. Oh. Kaya ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Hindi ako ganyan eh. Huwag kang ano. Kung ano man ang iyong kalagayan, lumapit ka sa Panginoon. Huwag ka nang nagmamalinis-linis pa. Wala naman tayong may tatago sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit. Everybody, subalit. Subalit. Kita niyo yung subalit na yan? Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa magitan ng Espiritu ng ating Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Patuloy na nagbabago ang Panginoon. Mga kapatid, kaya nga sa Truth Gospel Church dito, mga kapatid, welcome! Sabi ko sa mga ano, welcome mga kapatid, makinig kayo, welcome. Pero walang personalan. Di ba? Hindi naman ako na personal eh. Kung ano ang kalagayan natin, lumapit tayo sa Panginoon. Bakit? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman daw, upang ang sinuman manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi alin? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kita niyo yung pagtawag ng Panginoon? Di ba? Yung tawag niyang Panginoon, ano man ang kalagayan, come as you are, whoever you are, whatever you are, ano man ang kalagayan mo ngayon. Kaya kasama man ngayon si Ahmad, o si Ali, o sino man yan, o si Ingo, o sino man yan. Kung sino man ngayon, makinig ka, welcome. Welcome sa ating mga live groups, sa ating mga Alpha, Bible Studies. Welcome mga kapatid. Bakit? Kasi kung yung salita ng Diyos na narinig mo, ipinamuhay mo na, naku, purihin ang Panginoon, magagalit na si Satanas. Bakit? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kasi kapag ka, alam mo, tinanong ang Panginoon minsan ni Peter eh. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, sino ang magmamahal ng labis sa Panginoon? Yung pinatawad ng kukunti o yung pinatawad ng marami? Sino magmamahal ng labis? Sabi niya yung pinatawad ng marami. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung alam mo na pinatawad ka ng marami, hallelujah. Di ba makikita natin? Ganito yung kalagayan ko dati. Who am I? Kahit ako mga kapatid, ano ba yung buhay ko dati? Dahil lamang sa habag at biyaya po ng Panginoon, kaya ako narito sa inyong harapan. Bakit? Kasi alam ko na ang Diyos ay patuloy na nagbabago ng buhay ng tao. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. This includes you. Sabi ni Pablo, kahit saan siya makarating, yung kanyang mensahe. Di siya talagang alam niya yon. This includes you who were once far away from God. Far away from God. Kasi feeling ng tao, lapit-lapit niya sa Panginoon minsan. Feeling niya lang yun. Pero ang totoo, malayo pala siya. Di ba may ganun feeling niya lang? Feeling niya, napaka-religious niya. Feeling niya lang. Pero ang totoo pala, malapit man, malayo din daw. May mga ganun eh. Kahit malapit, malayo din. Ha? Tama. This includes you who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions. Yet now, He has reconciled you to Himself through the death of Christ in His physical body. As a result, ano yung naging result? He has brought you into His own presence. And you are holy and blameless as you stand before Him without a single fault. Hallelujah. Paano nangyari yun? How could it be na you were once far away from God? Pero this time, sabi niya, you stand before Him without a single fault. Why? Because your belief in Christ makes you righteous. Amen. Not because of your good works, but because of your faith in Christ makes you righteous. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dati kayo'y malayo sa Diyos.
at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa magitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay mahirap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Hallelujah. Amen? Walang dungis. Lahat po tayo tumayo mga kapatid sa Panginoon. I'm gonna read again yung sinabi ni Apostol Pablo nung una. Diba? Sabi niya, even though I used to blaspheme the name of Christ in my insolence, I persecuted His people, but God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief. Oh, sabi niya, how generous and gracious our Lord. Amen. Oh, how generous and gracious our Lord was. He filled me with the faith and love that come from Christ Jesus. Amen. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of all them all. I am the worst of them all. Who's saying this? St. Paul. And he said, but God, hallelujah, but God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of His great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in Him and receive eternal life. Hallelujah! Jesus is calling you, mga kapatid. He's calling you right now. Whoever you are, whatever is your past, maybe this time you are not living right, your heart is not right with God, Jesus is calling you for such a time as this. Do not wait for another day. This is the divine appointment of God. Amen? Come to Jesus today. Surrender your life. He's calling you. Hallelujah. Kahit noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos, sapagat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Kasi akala niya dati yung kanyang pagsampalataya, kasi siya yung nagsisimba siya, nag-o-offer siya, nag-aano siya ng salita ng Diyos. Akala niya kalooban ng Diyos yun. Wala siyang alam. Hindi pala yun ang tunay na pagsampalataya. Nalinlang siya ni Satanas eh. At hindi lang siya nalinlang ni Satanas, marami pang mga nalinlang sa kanya, mga bulaang mga guro. Bakit? May approve siya eh. Inaprubahan siya eh. Pero wala. Bakit? Yung pala yung mga punong pari na yon nanlinlang sa kanya. Bakit? Gusto nilang patayin si Kristo. Mga kapatid, huwag po kayong magalit sa akin. Minabasa ko lamang po ito. Atas ito ng pag-ibig para mabuksan po ang atin pong spiritual eyes at matanggap po natin ang kaligtasan na ang Panginoong Hesus lamang. Sa Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan, masasumpungan. Kaya sinasabi niya ito, di ba? Kahit noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito. Hallelujah. Tignan mo, totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Mga kapatid, paniwalaan natin to. Kasi yung akin pong sinasabi nito, binabasa ko mga kapatid eh. Amen. Si Apostol Pablo ngayon ang nagsasalita nito sa atin. Panyaya ito ng Panginoong Hesus sa atin. Naranasan niya ito sa kanyang sarili. Kaya kahit saan siya makarating, ito ang kanya pong mensahe at hindi niya ikinakahiya ang mensahe sa cross. Ito'y napakagandang regalo sa araw ng Kapaskuhan. Hallelujah!
Para hindi mo na minimithi-mithi na sana magiging Pasko lagi araw-araw. Sana maging Pasko. Laging may Pasko sa atin kung mayroong Kristo sa puso. Amen. Hallelujah. Totoo ang pahayag na ito. At dapat paniwalaan ng lahat, si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Kita mo mga kapatid? Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa mamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya daw natin makakamit yun kay Kristo. Nasumpungan po Yes, Lord. ni San Pablo ito. Amen. At masusumpungan din po natin yan. Ano man ang ating kalagayan, kapatid. Ano man ang iyong kinakatatayuan ngayon. Ikaw man ngayon ay nalinlang sa maling paniniwala na ang buong akala mo, ito yung totoo. Ito yung magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Pero ngayon narinig mo ang salita ng Diyos. Narinig mo ang binasa ko ngayon. Na-realize mo na dapat pala tayong magpakumbaba. Hindi natin alam sa ating sarili na tuwing tayo po ay umiibig sa sanlibutan ito, kinakaaway pala natin ang Diyos. Pero mga kapatid, kung tayo po yung magpapakumbaba, magsisisi tayo ng totoo, makakamit po natin ang habag at biyaya ng Panginoon. Mayaman ang habag at biyaya ng Panginoon. At yan po ang kanya pong paanyaya sa atin hanggang ngayon. Come to Jesus today. Surrender your life to Christ. Are you ready to surrender your life to Christ? Amen. Huwag po kayong matakot mga kapatid. Ano man ang iyong kalagayan, katatayuan ngayon, tutulungan ka ng Panginoon. Ipapanalangin kita sa oras na ito. Ang panalangin ito may mahalaga mga kapatid kasi lahat ng tinatawag ni Kristo sa Biblia, makikita natin tinatawag sila sa harapan ng mga tao. Ikaw man ngayon ay nasa kwarto mo. Ikaw man ngayon ay nasa sala ka, nanonood ka. Nakaupo ka dyan sa iyong sopa. Nandiyan ka sa kusina ngayon, kumakain ka. Maaring ngayon ikaw ay nanonood ka, nakatune in ka. Hindi ito aksidente. Gusto ng Panginoon na marinig mo ito dahil ito na yung panahon para ikaw ay lumaya. Ito na yung panahon para lumakad kasama si Kristo. Hallelujah. Amen. Ito na yung panahon. Mahalaga ang panalangin ito. Sabihin mo ito. Ililid kita sa panalangin. Huwag kang matakot. Sasamahan kita sa panalangin ito. Hindi ka mananalangin sa akin. Sa Diyos tayo mananalangin, sa ating Ama. Doon tayo mananalangin. Ang panalangin na ito ay pagtanggap sa ating Panginoon. Siya na yung ating gawing Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Suko natin ito. Kung alam mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon ngayon, sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Taas mo ang iyong kamay. Sa oras na ito, sabihin mo ano mang iyong ginagawa ngayon. Nakaupo ka man, sa iyong sopa, o nakatayo ka, o nandyan, nasaan ka man ngayon nakaupo. Dalangin mo ito na. Sabihin mo ito ng malakas. Sabihin mo ito, dakilang Diyos! Ama naming nasa langit, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad. Inaamin ko sa aking sarili, nagkasala ako. Panginoong Diyos, wala akong maitatago sa inyo. Kilala mo ako. Kilala mo ang aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan. Kinikilala ko, Panginoon, ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Panginoong Yesus, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang aking buhay. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Hallelujah. Congratulations mga kapatid, sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngayon, alam mo na si Kristo kasama mo. At dahil si Kristo ay kasama mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan. Pamalita mo mga kapatid, ang ginawang pagliligtas sa iyo ng Panginoon, sa iyong mga kaibigan, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Go to church, ipamalita mo ito. Dahil yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. At kung ikaw ay magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya, mga kapatid, your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, receive your healing, receive your breakthrough, Amen. receive your restoration and deliverance, Amen. receive the favor of God. Now I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama at we love you and we're praying for you. See you again. God willing next week. God bless you.